promise, ito na yung ride impression ng Fortress 160. Sabi ko break in kasi nasa under 500 kilometers pa lang ang odometer niya. So, yeah, bigyan ko kayo ng input kung ano yung experience sa power niya, sa torque niya. Yan, sa acceleration, sa hatak, or whatever. Good naman yung hangin ng gulong and everything. Okay pa yung gas. Tapos ito, nasa 118 kilometers pa lang. So, yan pa lang yung tinatakbo niya. So, hindi ko muna siya ipapa-PMS kasi gusto ko umabot ng 500 kilometers yan. Warm up na tayo and then G na tayo. Okay, vibration test. Ito. Yan. I hope nakikita niya may konti siyang vibrate. Pero makita natin dito sa side mirror, syempre meron. I hope nakikita niyo yan. So sabi nila, yung mga naka-break-in na, mawawala pa daw yan. So mas may minimize pa yung vibration niya sa idling. Top box, syempre meron yan. I think it's good. Basta pino lang sa takbo niya. And yan, kung mawala man to, di goods. Ang gagamitin ko pala is yung P0 lang, which is the normal mode. Siguro sa next na video, ma-compare ko yung P1. Okay? Pag naka P1 kasi, ayun yung hybrid mode. So, ibig sabihin, mas tipid na siya. Ano lang, para lang siyang blue core ng Yamaha, nagdadagdag ng power from battery sa acceleration. Every time na mag-accelerate, tumutulong yung battery. So, yun lang naman yun. Kaya mas tipid, tsaka mas malakas. I think sa akyatan, tsaka sa traffic, mas magbe-benefit tayo dun sa P1 sa hybrid. Right? So, tara na. Let's go! Arangkada. Yes, magandang arangkada nito. Malakas. May sipa. May emergency pa. Okay. May emergency. Tabi tayo. So, going back, ayun yung napansin ko na malakas yung acceleration niya. Maganda yung torque niya. Tapos malinis pa yung CVT niya, kaya ayan, hindi ko pa maramdaman yung dragging. So we have yet to encounter that or to experience that pag malapit-lapit na tayo sa sa break-in period sa 1,500. Ayan, may emergency nga. Nangyari, may sunog. May sunog yata. Alright. So umpisa natin sa riding style or comfort niya. It's very comfortable. At maraming mag-agree dito sa mga Ford users. Sobra. Kasi upright siya. Makikita naman natin kung napanood nyo na yung part 1 ng video na to, which is the walk around tour. Yung upuan niya, ang ganda ng pagkahulma, maganda yung pagkagawa niya. So para siyang merong lumbar support sa likod and very noticeable. Ramdam na ramdam yan pag inuupuan natin. So well supported yung lower back natin. Hindi nakakangalay or hindi nakakangawit. Yan, yung distance ng handlebar, I think it's medyo malapit, medyo malapit dito sa katawan natin. And yan yung nakaka-relax. Ikot muna tayo dito kasi may checkpoint Hindi tayo na para. Yun yung pangit na ginawa dito Commercial lang bakit sana hindi nila nilalagyan to ng barrier. Oo, naka double line na nga, pero dapat hindi na nilalagyan yan. Alam naman na ng mga mga riders yan Very comfortable. Malapit siya sa riding style and comfort ng PCX. Okay, kasi ganito rin ang PCX Actually, PCX talaga ang parang head to head nila Doon nila binase talaga tong Fortress. So, I think pinag-aralan nila ng maigi ang PCX. So, parang ganda rin, ultimo handlebar, di ba? Halos ginaya, hindi naman ginaya. Siguro, yun yung pinaka-inspiration nila. Okay? Medyo malayo ang brake levers nito. So, kumbaga para siyang para siyang husky. Yun yung mga yun yung mga comment ng mga husky user, medyo malayo daw yung brake lever. So kung medyo maiksi yung daliri, most likely i-adjust mo talaga siya. Well, yung maganda dito, meron naman siyang adjustment. Okay, may level 1 to 4 siya. So mas malapit, mas malayo, yan, ma-adjust naman siya. Or palit na lang ng aftermarket kung gusto nyo. Diba? Sa akin okay lang. Goods na to. Sa visibility ng panels natin and controls, I think
kitang-kita naman lahat. Lahat very visible. Kahit itong LCD niya, itong TFT panel niya, very visible siya. Ang ganda niya tignan. Tapos may automatic siya. Pag gabi, nagiging dark siya. Pag umaga, nagiging light. So, set nyo na lang. Depende na sa settings niya yan. And then, the windshield. Yun. Ito yung nagustuhan ko dito. Yung windshield niya, I think, para sa akin, tamang-tama yung placement niya. Nandito, oh. So bablock niya agad yung wind lalo na sa high speed. So hindi tayo mapagod. Okay, ma-reduce yung wind fatigue. And naramdaman ko yan pag nira-ride ko ng gabi tsaka nung nag-ride kami nung last time. Yan, hindi masyadong tumatama sa dibdib ko. So nadi-deflect niya. So it does the job done. Kahit wala na siyang adjustment, okay lang. So palit na lang ng windshield siguro kung gusto niyo pa ng mas mataas. Pero for me, I think it's good enough. Okay? Ang hindi ko lang nagustuhan dito pala yung yung pag-reach dito sa sa headlight. Yan, yung pag-reach natin dito sa ilaw, yung pag magba-bright tayo. So yun lang ito. Medyo malayo siya. Medyo malayo, pang malaking kamay yata kasi ito eh. Yan, dapat malalaki kamay mo dito. Hindi, joke lang. Yun na lang yun. Parang gamayin na lang yun, no? Dito naman sa kanan, okay lang. Abot naman siya. Wala naman siyang problema. Dito sa floorboard, yung tapakan ng paa natin, siya, para sa akin, medyo bitin. Hindi pasok na pasok yung paa natin, hindi katulad ng NMAX. And I'm not sure kung ganun din sa PCX, no? Medyo bitin siya, parang medyo nakalabas ng konti yung paa natin, lalo na kung malapad yung paa. Parang sa akin, malapad pa ako eh, nakalabas. Ganun din sa niya, sa pag nag-stretch yung legs, bitin din lang. Pero at least malalagay mo pa rin yung paa mo. Okay, yun yung maganda. Re-rest mo pa rin naman, pero hindi siya katulad ng comfort ng NMAX. Mas maganda yung comfort kasi pasok na pasok yung paa mo dun, paa natin dun. Ito hindi. So yun, take note of that lang. And lastly, side mirrors. Side mirrors, kailangan hanapan mo ng tamang adjustment or angle yan. Kasi para sa akin, parang laging ang lapit eh. Dinadaan ko sa adjustment, pero every time na sinasakyan ko ulit, ewan ko, baka dahil sa vibration or what, na-adjust na naman siya. So yun, kaya parang feeling ko laging ang lapit-lapit ng mga nasa likod ko, kaya napapailing ako eh. Yun lang. So yun lang naman yung kailangan nating i-take note dito sa riding style, riding position, and visibility. Pagdating naman sa performance, kaya ng sinabi ko, ang ganda ng acceleration nito. Mabilis niyang ma-reach ang 40 kilometers, 40 to 50 ang bilis. Talagang siya, matulin kung tawagin. So it's a good thing kasi natin eh, pag mag-overtake tayo, hindi tayo alanganin kasi alam natin malakas yung sipa niya. So hindi tayo mabibitin if ever man na talagang kailangan natin mag-overtake ng mabilis, tsaka makalihis ng mabilis. Very responsive ang throttle niya, ganda. I'm not sure about sa top speed Itatanggalin ko muna yung top speed topic kasi hindi pa pwede 60 o maximum nga, sabi ng mekaniko 80 lang eh. Pero bitaw na dapat nga 60 pag lumampas ka na ng 60, bitaw na agad para maalagaan natin yung makina at ma-brakein siya ng maayos. Alright? Pero yun yung pansin ko, malakas yung throttle niya. Maganda yung acceleration niya. Okay? Yan nakita nyo sa panel. Ang bilis na re-reach. Grabe. Mabangis. Ano pa yan naka normal mode pa yan. So what more pag mag P1 tayo. So definitely mas malakas na naman kasi magbibigay ng power yung battery eh. At the same time makakatipid pa tayo, di ba? Sa mga baguhan naman magmotor, if this is your first na scooter or maxi scooter na nasa 150 or 160 category, maninibago kayo dito guys kasi malaki siya.
Pati gulong na ito malaki actually, yung harap niya, particularly harap, naka 14 inches yan. Yan, medyo ano lang, medyo maninibago tayo doon. Pero sa likod I think hindi naman kasi naka 13 inches, tsaka malapad. So parang ano lang siya, para lang mas stable sa daanan. Yun yung silbi ng likod. Tsaka rin kaya matulin kasi mas maliit yung gulong niya, yung diameter niya 13 lang. Kaya mabilis siyang kumain. So talagang mabilis ang acceleration niya. So yung harap naman kaya 14 para maganda yung maneuverability niya. Ma-maneuver natin siya or ma-navigate natin siya ng maayos. Okay? So yun din, maano rin siya, yung speed niya rin, dun niya rin kukunin kasi mas malaki yung kain niya. Makaka-top speed pa rin tayo dito ng maayos. So according sa napanood ko, nasa 132, 134 ang top speed na ito. Pero hindi ko masusubukan yun syempre kasi wala naman ditong place para mag ganon. Pero yun, yung naka-idle lang yata sa makina, yung makina yun si Sir Zach. Kanya ko nakita yung 130 plus top speed. So I think ayun yung pinaka-limit niya ng stock. Hindi ko alam kung paano pag may back ride kasi hindi pa namin na-testing ng misis ko to. Hindi pa to na-testing ng may OBR. So yan, I have yet to try. Pero I think kaya niya naman kasi nasa 160 tayo eh. So syempre, kayang-kaya niya naman yan. Lalo na pag na-break in na. So suspension wise, maganda yung laro niya para sa akin as stock. Pero maganda dito, adjustable yung likod. Testing lang natin, itatry lang natin kung paano siya sa lubak. Okay, hanap ako ng may lubak. So tingnan ko lang kung paano yung laro niya or gaano siya ka-komportable pa pag ginagamit natin. And then sa mga ganitong klaseng turning, yan, yung mga curve, okay naman siya. Maganda naman yung CST. So makapit. And knowing na syempre feature pack to, may safety, dual ABS channel, harap likod, tsaka naka TCS pa. So I think kampante tayo, kahit pa paano hindi tayo alanganin na medyo mag-slant ng konti na may konting speed. Yan. Pero syempre mag-ingat pa rin tayo lalo na kung bato or maalikabok or mabasa yung daan. Pero at least meron yan, di ba? Ganda ng laro ng suspension niya, particularly sa likod. Tama yung sinabi ni motor ni Juan na yung likod talaga yung ma-appreciate mo. Ang ganda ng laro niya. Oh, ang lambot. Tapos sinabayan pa ng malambot na upuan. Hindi ka mapapagod agad basta-basta kasi hindi naman matigas yung yung upuan niya. Ayan, though isang factor din 'yon kung bakit siguro maganda yung laro ng likod dahil nga malambot din yung upuan. So yung harap talaga yung kailangan natin malaman, Okay, kanan na ako dito. Dito pababa. So testing natin engine brake niya. Pag medyo huminto ng konti. Okay. So far okay lang yung engine brake niya. Meron naman. Pero hindi ganoon kalakas, Hindi naman natin masyadong kailangan yun galing sa engine brake dahil naka dual disc naman tayo eh. Okay, ito medyo matarik din to, pero may mas matarik pa dito, yung sa tip top tsaka doon sa Millonila Hill. Kasi yan ang maraming magtatanong kasi yung mga taga baba gusto nilang iakyat tong Fortress. So yan, para lang may idea kayo, mga nagbabalak na taga baba na umakyat sa mga akyatan na lugar tulad ng Baguio, Tagaytay. Yan, ang ganda niya talagang manakbo. Nice. Sobrang satisfying yung takbo niya. So dito yung Luacan Airport. So tingnan ko kung saan ako taakyat. Pwede rin naman dito, pwede rin dun sa kabila. So abi yung braking niya. Ganda ng braking na ito. Sobra. Oh. It's very comfortable. Ang ganda ng comfort niya. So for a first time QJ Motor brand owner, it's early to say pero first impression ang ganda.
So usually kasi ang natitesting natin or na-owned natin mga big four Suzuki, Yamaha, Honda. Nakatesting na ako ng Suzuki, SYM, tsaka Kimco. Yan, na-testing ko na yung mga yan. And okay naman siya. Parang ganun din quality. Actually, ito parang mas gusto ko pa to kaysa sa Kimco. Kasi last na Kimco namin, I think yung like 125. Tsaka yung ano man tawag doon, yung 150 nila, nakalimutan ko na, basta yung 150cc. Pero matagal na, 2014 pa yun Hindi ganun yung quality na ito. Ang layo. Ito premium mas premium itong sa QJ. Okay, by the way, ang QJ pala guys, top 5 yan sa China. So hindi siya basta-bastang company lang. Okay, ng mga motor na nagma-manufacture lang ng, alam mo yun, yung basta meron lang may provide na motor, may magawa lang na motor na affordable. So hindi ganun maganda yung niya, yung quality niya, yung kalidad niya as a first time owner. Tsaka guys, I'm not saying this na lahat pare-parehas. Siguro tong unit ko okay naman kasi wala naman ako na-encounter na issues so far, lalo na bago't-bago. Pero sa group kasi namin ng mga Fortress 160, may issue na sa tambucho, sa internal, yan, mamaya hindi na tumatakbo. So I think wala naman perfectong motor or pare-parehas talaga yung gawa. So yun lang siguro ang kailangan tignan ng QJ Motors. So lahat naman ng manufacturer yung QC, yung quality control nila or yung pag-testing ng mga motor nila bago isabak or bago i-release. So mag-accelerate tayo dito. Ganda bilis. Ayan nag-60 agad. Ang tulin. Mabangis at matulin. Okay, nandito na tayo sa akyatan guys. Camp 7 na. So makaka-testing tayo ng akyatan. Pakita ko sa inyo yung yung speed niya Ang bilis niyang ma-reach. Actually, matulin pero hindi ganong maliksi guys iba yung matulin tsaka maliksi. Ito medyo stiff ng konti. Naka normal mode tayo. Okay, maganda handling sa medyo mabibilis or medyo top speed tapos traffic. Ay nako, yung oras kasi, saka dyan kasi may mga establishment dyan nakakabitin. But so far so good. Ito akyatan na to, alam nyo na siguro ito mga umaakyat ng Baguio or mga taga Baguio sa Quezon. May mas mataas pa dyan. Ang ganda ng quality ng ride niya. Ang pino, tapos suspension niya sa likod maganda, yung harap decent naman. Yun lang guys, yung CVT niya sa panggilid niya medyo naiingayan pa ako ng konti, pero hindi ko sure kung normal lang yan kasi 160cc or let's say nasa break-in period. Ayun lang naman yung para sa akin very noticeable Okay, dito akyatan So akyatan to guys pag mostly flat ang terrain sa inyo, yan, I think wala tayong problema doon. Maganda yan. Maganda to. Yan goods na goods. This one is made for touring guys hindi siya dual sport or hindi siya adventure maxi scooter. More on touring. Yan, di ba? Ito may lubak. Kaya na din. Okay lang. Pero short lang yan syempre. Yan. So kung sa mga nagtatanong kung may plano ba akong i-set up ito, hindi ako magsasalita ng tapos, pero so far wala pa. Kung meron man, siguro crash guard lang. Sa bola, hindi naman ako kailangan magpalit pa kasi
or mag-adjust kasi hindi ko pa talaga nakikita or nararamdaman yung totoong performance niya as stock. So most likely kung may budget baka crash guard lang, tsaka baka palitan ko lang side mirror, okay na. Ito na yung mataas guys, ito na yung mataas. Yan natin. Okay. As for break-in period, okay na din. Okay na din, at least, di ba? Nag-hold pa rin naman siya habang may buwelo. Yan, nasa 48 tayo, 48.50. Yan, not bad, not bad. 54 yan, medyo na gano'n na eh, nagsisettle na eh. Okay, not bad. Ayos. Nakabuwelo ah. So, na-try natin sa akyatan ng ng medyo bitin, yung may bibitin tayo ng konti. So dito tayo sa military cutoff ngayon. Teka, pahinga muna ako saglit, nagnanab na yung kamay ko, shake ko lang. Grabe, hirap pala tumanda, no? Kailangan exercise talaga. Alright, yung PSI ko good. It's 31 sa harap, 35 malataas sa likod ah. And then 45 na lalaman niya yung temperature ng gulong natin. So ayan, maganda dito guys eh. Meron siyang ganyang mga features na hindi natin makikita sa ibang maxi scooter na pagpipilian ngayon. Kaya itong Fortress talaga yung technology niya, feature pack. So habang naka 139,000 promo pa hanggang itong October, kung ako sa inyo, pag-isipan nyo na yan kasi sayang din eh. Yung iba yata nag 149 na eh. Sa Davao yata yon. May isa akong nabasa dyan sa YouTube na I think unang owner sa Davao nasa 149, pero dapat 139k pa rin yun eh. Kasi intro ba lang eh, lahat yan intro dapat eh. Pero kahit mag 149 to, sulit pa rin. Kung pinagpipilian nyo is PCX, NMAX or mga ganyan, talagang i-consider nyo dapat itong QJ Motors. Pero syempre, do your own research din. Mag-research din muna kayo. Para at least, di ba, kayo mismo yung makapag-decide. Itong kasi sana makatulong lang sa decision making nyo itong mga ginagawa kong video about sa Fortress 160 as an owner. Yan, as an owner. Right, kung sa looks naman guys, kung hindi nyo pa napanood, yan, panoorin nyo yung part 1. Nandyan sa link or nandyan sa screen. Check nyo na lang dyan. Kung nakaabot kayo dito sa segment na to, then pasubscribe naman. Pa-like kung nagustuhan nyo itong content na to, and let me know kung ano pa yung gusto nyong malaman tungkol dito sa Fortress. Sasagutin ko yan hanggat makaya ko. Diba? Hindi man ako expert dito kasi syempre bago pa lang ako. Pero nag-research na rin kasi ako dito bago ako nakapag-decide. Gusto ko dapat Husky 150. Kaya lang sa ngayon hindi ko naman kailangan ng adventure scooter kasi mostly road talaga ang gusto namin i-ride or mga terrain na dadaanan namin. So yan. So ito guys, malubak ko. Nakikita niyo yung dito, yung pavement dito. Yan ang ganda ng likod. Pero yung harap, ayan, medyo may slight na tagtag ng konti lang. Ito, daanan natin. Sorry. Yeah. Sorry Fortress. Sorry Bristol. Kailangan kong gawin ito para malaman ko. Okay, so far yan, sa mga nakita nyo yan, mga lubak yan, dadaanan natin. Okay, ito, right. So bako pwede na, goods pa rin. Knowing na naka pa yung PSI natin, naka maximum. So pag nagbawas pa tayo ng PSI, I think mas magiging comfortable ng konti. So ito. So dito. Ito. Yan, yung mga ganyang kalalaki. Oy! So far walang tukod.
Pagbiglaang preno naman kasi, pagbiglaan lang, dun lang yung tukod eh. Pero so far wala naman. Nice. Galing. So I think okay na guys. Magawa ulit ako ng isa pang riding impression. Ride content ng Fortress pag magra-rides kami ulit. Tsaka pag ano na, pag naka-break in na tayo. And then yung change oil din and linis ng panggilid, papakita ko sa inyo yan. Okay, lahat ng nalalaman ko dito sa Fortress. Hello sir. Hanggang dito na lang ang ating content for now. Yan na, ulan na. At dahil ulan na, yan, dyan magtatapos ang ating riding impression. So guys, this is Scooter ni Vic. If you like this content, yan, subscribe na rin, share, and comment. Alright, I'll see you on the next one. Stay safe, ride safe. Kita-kits tayo ulit sa ating next contents or next Fortress content. Goodbye.